What is up, man? Welcome back to another YouTube video. Sa video na to, pag-uusapan natin kung paano may improve ang iyong social skills bilang isang lalaki. Kasi alam naman natin, ang social skills ay isa sa pinaka-importanting skill na dapat meron ka. Kasi ito yung isa to sa pinakamalaking ambag kung gusto mo magkaroon ng success with your career, with your relationships, and also with your overall life. So, sa mga bago sa channel ko, I'm Joms and I upload videos to help men gain control and leverage to their dating and relationships. Mainly, ang core topic ko dito is about polarity. Polarity meaning the natural attraction between the masculine and the feminine. So, kung gusto mo maka-attract ng isang feminine na babae, yung loyal, loving, submissive, supportive na babae sa buhay mo, then you might want to improve your masculine energy and understand the feminine. Sakto to dahil ako mismo ay nasa journey ko to be the best masculine version of myself. So, sinishare ko sa channel ko yung mga natutunan ko as my life goes by. So, kung gusto mo din ma-achieve yung best masculine version mo, subscribe ka lang sa channel ko dahil almost daily or weekly, nag-upload ako ng videos na for sure makakatulong din sa inyo. So, back to the video. Meron tayong email subscriber na nag-send sa atin ng question. Okay? So, sa mga ano pala dyan, sa mga hindi pa member ng aking email newsletter, ayan, kung gusto nyong humingi ng advice, gusto nyo ng daily tips about dating, relationship, and paano maging best masculine version nyo, andyan yung link sa description box. Plug ko lang ng konti. Libre lang yan. Libre lang yung pagsali niyan. Araw-araw nagpapadala ako dyan ng daily advices na makakatulong din sa inyo. So, sabi niya dito, Joms, any tips or advice? I'm confident and I'm not shy to approach girls. Alright, that's good. That's a good sign. But sometimes in the middle of the conversation, especially when they start asking about me, I mess up or run out of things to say. Since bago pa lang sa akin to, I'm not used to it yet. And I feel like their interest drops because of that. So same thing in chatting, I'm a bit slow because I still think about what to say and sometimes I feel like conversation loses its momentum. So how can I improve this? How do I manage conversations better and end chats in a good way? So basically dalawa yung question niya dito. So isa is yung conversation in person at yung pangalawa is yung conversation in chats. So unahin natin yung conversations in person. So yung magandang start na kaya niya mag-approach, kaya niya makipag-usap. Basically, yun naman talaga. Ang pinakamahirap na part is yung yung pag-open o yung pag-approach. Pero once na nasa conversation ka na, meron na kayong interaction, sobrang dali na lang yun. You just need to know how to make it engaging. Okay? So, first, ano ba yung pinaka-goal mo kapag nakikipag-usap ka in person? Okay, sa tao. Sige, sabihin na natin sa babae. Yun naman talaga yung ano natin, channel is about dating and relationships. So, doon natin dalhin. So, ano ba yung goal mo when it comes to talking to women in person? So, number one goal mo doon is to know kung gaano siya ka-interesado na makipag-usap sa'yo. Okay? Yun ang goal doon. Hindi mo goal na magustuhan ka niya. Hindi mo goal na pahabain yung conversation. Hindi mo goal na kunin yung attention at makakuha ng validation sa kanya. Ang goal mo dito is to know how interested, okay? How interested yung babae na makipag-usap sa'yo. So, ang tawag ko doon is interest checking. May interest check. So, bigyan natin ng analogy. Isipin nyo yung pakikipag-usap sa babae is parang sayaw. Parang nakikipagsayaw. Parang kayo nagcha-cha-cha, okay? Sobrang hirap sumayaw, okay, kapag alam mong ayaw sumayaw nung kapares mo. Okay? Kahit anong gawin mong moves, okay, kahit gaano ka pa kagaling sumayaw, kung yung kapares mo hindi interesadong sumayaw, magiging pangit at boring yung magiging sayaw nyo. Okay? Think of conversation like a dance. So, it takes two. So, para magkaroon kayo ng magandang conversation, para magkaroon kayo ng magandang sayaw, kailangan pareho kayong interesado. Kailangan pareho kayong engage dun sa moment, dun sa dance.
Kasi kung isa lang yung interesado sumayaw, tapos yung isa, sabihin na natin yung babae ayaw kanya kasayaw o hindi siya interesado na sumayaw in that specific moment, kahit gaano ka pagaling sumayaw, kahit anong moves pa gawin mo, hindi mo mapipilit sumayaw ang ayaw. Okay? Pero kung ang babae, yung kapares mo is nag-e-engage din, interesado din, lahat ng moves mo is sasabayan niya. Okay? When it comes to conversation, ikaw yung leader. Okay, ikaw yung lead. Ikaw yung nagtitake ng lead. Again, when you're trying to interact with women, always try to take the lead and set the tone. Ikaw ang magli-lead ng conversation. So, dali natin sa sayaw ulit. So, every time, alam mo yung kapag nagsasayaw kayo ng babae, ikaw yung magli-lead kung saan papunta. Susunod lang yung babae. Whenever you step in, magsi-step back siya. Whenever you step back, magsi-step in siya. Kumbaga may reciprocation of energy. Gusto ka rin niyang kasayaw. If interesado ang babae na kasayaw ka, then magiging madali sa inyo yung conversation. Naging madali kasi both kayo, pareho kayong nag-e-engage. Pareho kayong interesado sa isa't isa. So, ganun din when it comes to conversation with women. You need to gauge kung gaano ba siya ka-interesado sa'yo. So, malalaman mo kung interesado ang babae if nire-reciprocate niya yung energy mo. For example, pag curious ka, curious din siya sa'yo. Okay? Kapag excited ka, nagiging excited din siya. Pag tumatawa ka, tumatawa din siya. Kumbaga, tinatanong ka niya pabalik. Kapag nagtatanong ka, tinatanong ka niya pabalik. Hindi siya one-word answers. Kumbaga, na-express niya yung sarili niya with you. So, dito sa sender natin, tago natin sa pangalan na Tony. Ito kay Tony, wala naman na siyang problema when it comes to engaging yung babae. Ang nangyayari lang is, nagkakaroon siya ng problema kapag nag-reciprocate na yung babae. Kapag tinanong na siya pabalik. So, feel niya na bumababa yung interest ng babae kasi nawawalan daw siya ng sasabihin. Okay. So, bibigyan ako kayo ng libreng game. When it comes to interacting with women, okay, ang gagawin mo lang talaga doon is to lead the conversation to somewhere. Ibig sabihin, may goal, may pupuntahan. Next is, you want to gauge her interest, kung gaano ba siya ka-interest. Only escalate the conversation into something if nakikita mong interesado makipag-usap sa'yo yung babae. For example, may nakita kang babae, nagandahan ka. Now, ang goal mo doon, hindi para makuha yung number niya. Ang goal mo doon is to know kung interesado ba siyang makipag-usap din sa'yo. Kasi nakuha niya yung interest mo. So ngayon, kukunin mo yung interest niya at titingnan mo kung gaano ba kataas yun. Kung mataas, then you can escalate pa. Okay, pwede mong hingin yung number, pwede ka mag-set ng instant date, ganyan. Pero, ano yun? Depende yun sa magiging interaction nyo. Depende yun kung gaano siya ka-receptive doon sa nagiging conversation nyo. So for example, yun nga, nag-ano ka sa babae, nag-hi ka, hey, gusto ko yung outfit mo today, palagi ka bang cute or tuwing Saturday night lang? So, check mo kung paano siya mag-respond to that one. So, again, you want to lead and you want to observe kung paano yung energy, paano niya binabalik yung energy mo. Again, ikaw, sa'yo magsisimula yung energy. If lumapit ka ng low energy, lumapit ka na parang kakabahan din siya sa'yo. Again, you want to, yung 3-second rule na sinasabi ko, bumila kayo ng 3, 2, 1, and then mag-start na yung conversation bago pa kayo maunahan ng utak nyo. Kasi once na dumapo na sa inyo yung overthinking, doon na kayo mag-start kabahan. Again, huwag kayo ma-attach sa outcome na dapat magustuhan kayo ng babae. Nandun ka lang para i-test o mag-check for interest. Yun lang yung gagawin mo. So once na nakita mo maganda yung naging conversation, na nag-reciprocate siya, binabalik niya yung energy, tinatanong ka niya pabalik, then parang parang meron kang goal. Okay, sige, if nagpakita to ng interest, ng high interest tong babae, then I can lead this to somewhere. Ikaw na bahala kung saan yun. Pwedeng instant date, pwedeng kunin mo yung number to set up a date to another, another date or another time, another schedule, another day. So, pwedeng ganun. So, again, you cannot lead if sa tingin mong walang pupunta. If
maramdaman ng babaeng walang pupuntahan yung conversation. Again, you want to keep in mind na every move mo is dapat intentional. So, kung makikipag-usap ka, alam mo kung bakit ka makikipag-usap. So, makikipag-usap ka ba dahil gusto mo ng ka-network? Makikipag-usap ka ba dahil gusto mong i-date tong babaeng to? Makikipag-usap ka ba dahil wala lang, gusto mo lang makipag-usap? Again, you want to be intentional kung bakit ka nakikipag-usap. So, once na nag-reciprocate, once na nagpakita ng high interest yung babae, i-lead mo siya towards that goal. Kung ano yung goal mo, kung ano yung specific objective mo, kung bakit ka nakikipag-usap. Again, if interesado din yung babae. Okay? Hindi mo ipipilit na, kung siya makikipag-usap ko para makuha yung number niya, para makadate ko siya. Okay? Hindi mo ipipilit yun. Again, you are checking for interest. I-check mo, okay, naganda na ako sa babaeng to, check ko nga kung interesado ba siya sa akin. Check ko nga kung interesado ba siya interesado ba siya makipag-usap din sa akin. Okay? Yun lang yung gagawin mo. Hindi mo siya i-manipulate, hindi mo siya gagawin ng dark psychology para magustuhan ka niya. Hindi mo kailangan gawin yun. Okay? You are just there para makipag-usap at mag-check for interest. Yun lang yun. So, dito sa problema ni tropa, kapag tinatanong na siya pabalik, hindi niya na alam yung sasabihin niya. Doon nasisira. Kumbaga yung diskarte niya. So, kapag tinatanong kayo ng babae, especially kapag first time nyo mag-meet, keep your answers short. Okay? Add that little mystery. For example, tinanong mo siya, aside sa pagiging cute, what do you do for a living? Sabihin niya, I'm actually a pre-med. Nasa pre-med ako ngayon, nag-study ako or nag-work na ako as a doctor. Tapos, tatanungin niya, how about you? What do you do? Sasabihin mo, actually, I do a lot of things, pero walang illegal doon, huwag ka mag-alala. Yun. So, very short, very mysterious, pwede mo rin mag-add ng humor. So, nakita niyo yung answer ko doon, usually yung sinasagot ko kapag tinatanong ako kung anong ginagawa ko eh. Either yon o sinasabi kong PMD ako. PMD, Professional Macho Dancer. So, yun. So, again, hindi mo kailangan magpasikat dito. When you're talking to women, hindi mo kailangan magpasikat. Hindi mo kailangan ibenta yung sarili mo. So, dito, again, ang goal mo dito is to check kung gaano ba kataas yung interest niya. And also, ito pala, yung second goal mo is to qualify the girl kung meron bang kung meron bang lalim yung cuteness o yung ganda niya. Yung hindi lang siya basta maganda. Okay? Kasi again, huwag kayo masosold sa looks agad. Huwag kayo masold sa looks agad ng babae. So, you want to know if meron bang depth, okay, may lalim yung babae. Na hindi siya puro ganda lang. And again, ikaw yung magka-qualify sa babae. Ika-qualify mo siya kung gaano ba siya kasaya, kung gaano ba yung energy niya. Yun ang goal mo. Okay, number 1, check for interest. Number 2 is to qualify the girl. Kung gusto mo pa ba siya beyond her looks. So, that's your goal when talking to women. Again, number 1, to check for interest. Number 2 is to qualify her. So, during that interaction, never qualify yourself. Na, ito ako eh. Actually, nag-work ako. Meron ako sariling business. CEO ako na nag-earn ng 6 million per month. So, hindi mo, pag ano parang niyayabang mo na yung sarili mo, kina-qualify mo yung sarili sa kanya. So, wala yun sa goal natin. Ang goal natin dito is make herself qualify herself to you. Okay? Parang make herself to qualify herself to you. Ewan ko tama ba yung sentence ko na yun. So, yun. So, make it short. Make it simple. Add some mysteriousness, add some humor. So, kaya ka nauubusan siguro ng sasabihin kapag ikaw na yung tinatanong. It's because iniisip mo kung paano mo ibebenta yung sarili mo. Hindi mo na kailangan ibenta yung sarili mo dito. Yung energy mo yung magdadala sa'yo dito. Again, ikaw yung nagli-lead ng conversation. The one who is asking the questions is the one who is leading. Okay? So, submissive yung nasa submissive position ka kapag ikaw yung tagabalik ng energy. So, ikaw yung nagli-lead ng energy dito. Ikaw yung nagli-lead ng interaction. So, leading that interaction, sapat na yon. Okay? Sapat na yon. Actually, approaching a woman, talking to them, is actually, sapat na yun eh, para mag-gauge ka nila kung gusto ka ba nila o hindi. Kasi sa energy dala mo.
Okay? Sapat na yung energy mo para ma-qualify ka nila. Kasi again, sa panahon ngayon, wala na masyadong nag-a-approach. Once na nag-approach ka ng babae with the right energy, na grounded yung energy mo, without attachment to outcome, then you are way ahead sa mga average guys. For sure, hindi ka nila makakalimutan. Okay? Hindi nila makakalimutan yung moment na yun. So, way ahead ka na agad sa competition once na nag-approach ka ng babae. Once na nakipag-usap ka. Kasi that's a lost art. Wala na nag-a-approach ngayon. Puro cellphone na lang. Okay? So, yun. So, make sure, short answers, add some mysteriousness, be playful. Okay? Be playful lang. So, hindi mo kailangan maging seryoso kapag tinatanong ka ng babae. Be playful. So, be mysterious and be playful. So, paano ka magiging mysterious and playful? Short, simple answers. Number 2, add some humor. Okay? So, ito, sabi niya dito, I feel like their interest drops because of that. So, again, hindi mo goal na ma-maintain yung interest. Ang goal mo dito is check for interest. Again, if ang babae interesado rin sa'yo, parang sayaw yan, gagalaw yan with you. Okay? It takes two to tango. Magiging maganda yung conversation if siya din. Engaged din siya. So, yun yung hanapin mo. Dun ka makipag-usap. If hindi mo naramdaman na interesado din siya sa'yo, then, walk away na. Sabihin mo lang, have a great day. Hindi ka niya tinatanong babalik, hindi niya nireciprocate yung energy mo, parang gusto niyang umalis. Have a great day. Take it as a compliment. Have a great day. Then, bounce ka na. Hanap ka ng ibang kausap. Hanap ka ng kausap na gusto ka rin kausap. Okay? So, next. Same thing in chatting. Slow daw siya makipag-chat kasi iniisip niya kung what to say, and sometimes I feel like the conversation loses momentum. So, the conversation loses momentum in chat if walang pupuntahan. Okay? Kasi saan mo gagamitin yung momentum mo kung walang pupuntahan? Talagang mag-dissipate yung energy niyan. Walang mapupuntahan eh. Okay? Ang goal mo sa chat is kailangan may mapuntahan. Every move mo sa chat, every message mo sa chat is dapat intentional. Meaning, napupunta kayo one step closer to a specific date. Kumbaga, mailabas mo siya sa date. Kumbaga, magkaroon kayo ng plans outside the phone. Kasi ang chatting lang naman talaga, ang goal lang yan is to set up plans. Yun lang yun. Huwag kayong mag-get to know, huwag kayong makakwalify ng babae gamit ang text, gamit ang chat. Kasi a lot of guys ngayon, ganun yung ginagawa. Kinikilala nila yung babae sa chat. However, sobrang boring. Boring sa babae. Ang chatting, ang messaging. Sobrang boring sa kanila yan. Hindi ka rin makakabuo ng magandang connection dyan. Kasi 93% ng communication, ng effective communication is body language, is non-verbal. Body language, tone of voice, body language, tone of voice. 7% lang words. So, hindi ka makakabuo ng connection kung walang effective communication. So, what you want to do is dalhin yung conversation nyo outside the phone. So, dun ka makakabuo ng connection with the person. So, mas okay if you're using the phone just to set up something. To plan something. So, pag nakikipag-usap ka sa babae, huwag kang bababad sa text, huwag kang bababad sa chat. Dapat every message mo is intentional that moves you one message closer to a real-life meetup, to a plan. Okay? Kasi usually, nauubusan ka ng sasabihin kasi you are trying to build a connection. You are trying to prolong the conversation kasi gusto mo na kuha yung attention at validation niya through chat. In which walang value yun. Pareho ka lang pantay lang kayo ng mga ibang mga lalaki sa inbox niya. For sure, sobrang dami nagme-message dyan. Sobrang dami mong kalabang yagballs na merong yagballs sa phone niya. Also, ang dami mo ring kalaban sa phone niya. Hindi lang mga lalaki na nagme-message din sa kanya, kundi yung mga apps. Okay? Sobrang brain-rotted na ng mga babae ngayon. Okay? Pati nga malalaki, sobrang brain-rotted na. Sobrang dami mong kaagaw sa attention niya. In which hindi ka, hindi ka tatatak sa isip niya. So, compared mo kapag nag-uusap kayo in person, nasa kanya lang yung attention mo, nasa sayo lang din yung attention niya.
In that ways, mas makaka-build kayo ng connection, ng romantic connection kung yun ang goal nyo. Okay? So, that's how you can improve yung pakikipag-usap sa babae in person and also to chats. So again, dalawa lang ang goal nyo when it comes to talking with women. Number 1 is to check how high her interest is. Number 2 is to qualify the girl beyond her looks. Okay, kung gusto mo ba tong i-date hindi lang dahil sa looks niya. Okay? So yun, so that's how you improve and manage conversations better and end chats in a good way. So, meron pa ako another tip. Kapag nakikipag-usap kayo sa babae, huwag kayo puro tanong ng tanong. Huwag kayo parang interview na, kunwari, nagtanong ka, what do you do? What do you do? Ano ko? I'm actually a nursing student. Tapos sasabihin mo, okay, nursing student. Saan school? Sa may FEU. Oh, okay. Mahirap? Oo, medyo okay lang naman siya. Medyo mahirap naman siya. Yung, alam mo yun, yung pag nagtatanong ka, sunod-sunod. So, hindi magiging conversation yon kung ginagawa mong interview. Ay dapat magkaroon ka rin ng time to express o mag-comment sa mga sagot niya. So, tatlo yung ginagawa ko. It's either I give my comment, my personal opinion. Ayan. Number 2 is I tease. Aasarin ko. Number 3 is I ask deeper. Okay, so yung number 1 is anong ulit yung number 1 ko? Number 1 is I give my comment and observation pala. I give my comment and observation. So, paano yon? For example, tinanong ko, what do you do? What do you do for your career? I'm actually a nurse. So, magbibigay ako ng comment. Sasabihin ko, really, nurse? Di ba kayo nahihirapan doon? Feel ko ang hirap-hirap ng nursing kasi sobrang stressful. Sobrang stressful ng work nyo. So, parang yun, nagbigay ako ng opinion ko, nagbigay ako ng comment ko. Tapos siya din, sasagot siya, actually, medyo okay naman siya sa akin, ganyan. Medyo hectic nga lang yung schedule. Tapos pwede ko rin sabihin na, hindi ba kayo naboboring? Kasi parang sa akin, ang boring nung work nyo, parang paulit-ulit na ganun. So, parang ganun, huwag kayong matakot magbigay ng personal opinion based on kung ano yung sinasagot niya. Number 2 is you tease o i-challenge mo siya. Mag-banter ka o mag-flirt ka. Flirt or tease. Ayan. Flirt or tease. So, for example, yun, pwedeng punta tayo dun sa nursing. Nursing ako. Ayun, really? Nursing ka? Actually, may mga nakausap akong mga nursing and feel ko red flag kayo eh. So, yun, di ba? Parang tinis mo siya, inasar mo siya. Ayun. So, pwede rin ganun. And number 3 is yung ask deeper. Yung parang mag-deep dive ka doon sa sagot niya. For example, yun ulit. Nursing student ako. Really? Nursing student? Oh, why do you pick yung nursing? So, parang hinuhukay mo siya. So, you are trying to dig deeper information. So, pwedeng why, pwedeng how. Yun yung pwede. So, paano or bakit. Yun yung mga pwede nyong isunod na tanong para mahukay nyo. Magkaroon kayo ng, alam mo yun, gumaling kayo sa pagko-conversate. Kasi the more na gustong-gusto na mawababae na nagkikwento sila tungkol sa sarili nila. So, you don't need to, hindi mo na kailangan ikwento pa yung sarili mo. Once na nabigyan mo sila ng attention, once na nabigyan mo sila ng space or ng container in order for them to express themselves, then most likely makakaramdam sila, ma-feel good sila with you, and ma-associate ka nila dun sa feeling, sa positive feeling na yon, and then mas tataas yung chance mo na magustuhan ka rin nila pabalik. Yung ganon. Okay? So, yun lang. So, hopefully nakatulong tong video na to. If you want to know more about sa tinuturo kong diskarte when it comes to dating and relationships, you can join my email newsletter for free kung saan nagbibigay ako ng daily advice that will help you gain leverage and control sa dating and relationships nyo. So kung palagi ka nababasted, nafe-friendzone, nare-reject at natutorpe, at gusto mo maging best masculine version mo at maintindihan pa yung feminine, then check mo lang yung link sa description box or sa bio ko. Libre lang yan. And I'll see you on the next video. Let's go.